Kung siya'y mabibigo, hindi lang ito kamatayan ng isang tao, kundi pagguho ng tiwala ng isang dinastiya. Ang gabi sa Makati ay nalunod sa maluhot nagniningning na ilaw ng libu-libong poste ng ilaw na nakalatag sa Ayala Avenue. Ang pangunahing daan ay parang ilog ng pilak na humahati sa puso ng lungsod. Dito, ang mga matatayog na skyscraper na nababalutan ng salamin ay nagpapahintulot sa kumikinang na liwanag. Ang mga supercar ay naghahabulan sa gabi. Naghihiyawan na tila ang marangyang buhay na ito ay hindi kailanman nakakakilala sa anino ng trahedya. Ngunit sa isang iglap lamang, ang kinang na iyon ay napunit ng isang kakilakilabot na tunog. Isang mahabang hiyaw ng makina ng V12, isang malagintong kalampag ng metal, at pagkatapos ay isang malakas na pagsabog na parang martilyo na bumagsak sa kapalaran. Ang pilak na Ferrari ay humarurot na parang baliw na hayop, umikot ng walang pag-asa bago bumangga ng malakas sa steel barrier. Ang mga piraso ng metal ay nagliliparan, nagliliyab na parang nakamamatay na paputok na nagpinta sa ilaw ng kalye ng isang liwanag na parehong maganda at nakalulungkot. Ang pulutong ay nagtakbuhan, tila huminto ang kanilang puso nang tumingin sila sa loob ng nasirang sasakyan. Doon, sa gitna ng dugo at nagkalat na salamin, lumitaw ang pamilyar na mukha ni Rafael Rafi Asensio Jr., ang bunsong anak at pinakamamahal ng Don, ang 24 taong gulang na binata na tinaguriang nagniningning na hiyas ng dinastiya. Ngayon, halos wala na siyang hininga, naghihingalo. Ang masamang balita ay kumalat na parang kulog. Pagkatapos lamang ng ilang minuto, nabalisa ang buong syudad. Sabay-sabay na dumating ang mga ambulansya, Royal Guard at mga pulis at agad na hinarangan ang buong avenue. Ang hiyaw ng sirena ay pumunit sa paralisadong himpapawid. Ang Ginoo ay dinala kaagad sa St. Gabriel Medical Center, Global City, ang pinaka-prestihiyosong ospital ng Manila kung saan nagtitipon ang mga nangungunang isip sa medisina sa mundo. Sa emergency room, ang pangkat ng mga neurosurgeon mula Amerika, mga espesyalista sa cardiac mula Alemanya, at mga master ng resuscitation mula Hapon, ay sumugod na parang mga mandirigma sa huling laban. Ang pinakamodernong makina, ang pinakamahal na gamot, ang pinakamahusay na katalinuhan, lahat ay nakatuon sa paglaban para sa bawat tibok ng puso at hininga ni Rafi. Ngunit tila nakangiti ang kamatayan. Ang unang operasyon ay nabigo. Ang pangalawang operasyon ay nagbigay ng kaunting pag-asa ngunit muling nawala. Sa pangatlo, mas maraming dugo ang lumabas. At ang pamamaga ng utak ay malubha. Pagkatapos ng 4 na sunod-sunod na operasyon sa gabi, ang malamig na conclusion ay ipinahayag, matinding kakulangan ng oxygen sa utak, ang posibilidad ng paggaling ay halos wala. Ang kapaligiran sa bahay Asensio ay nalunod sa kawalan ng pag-asa. Si Doña Elena ay umiyak hanggang sa mawalan ng boses. Ang kaniyang mga mata ay namumula, mahigpit na hawak ang rosaryo at nagdarasal. Si Don Rafael ay naglakad-lakad na parang hayop na nakakulong. Ang kaniyang mga kamay ay nanginginig, ngunit ang kaniyang tingin ay kailangang magpakita ng katigasan. Ang balita sa Pilipinas ay sumabog sa mga ulong balita na puno ng luha. Ang nagniningning na hiyas ng dinastiya ay maaaring hindi na makaligtas. Ang buong bansa ay nanginginig sa panganib na mawala ang batang tagapagmana. Sa gitna ng kadiliman na bumabalot sa pag-asa, si Attorney Miguel Reyes, ang tagapayo sa medisina ng Don, ay biglang may naalalang mukha. 1 taon na ang nakalipas, sa isang internasyonal na kumperensya tungkol sa neurosurgery sa Dubai, nasaksihan niya mismo ang isang maliit na doktor na Asyano. Payat ang pangangatawan ngunit may matalas na mga mata na nagpresenta ng isang operasyon sa utak na itinuturing na imposible. Ang pasyenteng iyon ay nakaligtas pagkatapos tanggihan ng maraming malalaking ospital at ang buong bulwagan na may libu-libong tao ay tumayo at pumalakpak ng malakas. Hindi kailanman nakalimutan ni Miguel ang sandaling iyon o ang pangalang nakaukit sa kaniyang alaala, Dr. Elias Elie de la Cruz, mula sa UP Philippine General Hospital, Maynila. Mahal na Don, ang malaki at halos paos na boses ni Miguel. Marahil kailangan nating tawagin si Dr. de la Cruz. Siya na lang ang huli nating pag-asa. Ang silid ay biglang tumahimik. Si Don Rafael ay huminto. Sa kaniyang mga mata ay may kislap ng pag-asa, ngunit puno rin ng pag-aalinlangan.
Ibibigay ang buhay ng kaniyang anak sa kamay ng isang doktor mula sa isang pampublikong ospital na hindi kasing yaman sa mga kagamitan tulad ng mga elite na ospital sa Amerika, Alemanya o Hapon. Hindi ba ito masyadong mapanganib? Ngunit ano pa ang ibang pagpipilian, magsapalaran o mawala ang lahat? Sa huli, tumango siya at isang senyales ang ipinadala. Isang kagyat na tawag ang ginawa patungong Maynila. Sa Maynila, alas 1 ng umaga. Sa isang maliit na apartment malapit sa PGH, si Dr. Elias de la Cruz ay kadarating lamang mula sa isang sa oras na operasyon para sa isang pasyenteng na aksidente sa trapiko. Ang kaniyang mga kamay ay amoy antiseptic pa, ang kaniyang balikat ay mabigat sa sobrang pagod. Biglang nag-vibrate ng malakas ang telepono. Sa kabilang linya ay isang nagmamadaling boses, may kasamang kakaibang pagmamadali. Kailangan ka namin kaagad. Isang tagapagmana ang naghihingalo at ikaw lang ang makakapagligtas sa kaniya. Si Ellie ay natigilan. Sa labas, ang ulan ay mahina na bumabagsak sa mga tahimik na kalye. Naalala niya ang kaniyang mahihirap na pasyente na naghihintay sa kaniya, ang mga hindi pa tapos na operasyon, ngunit sa kaniyang puso ay may malakas na tinig na tumawag. Hindi lang ito tungkol sa pagligtas ng isang buhay, kundi pati na rin ang dangal ng medisina ng Pilipinas. Ang kaniyang batang asawa ay nagising. Ang kaniyang mga mata ay puno ng luha habang nakatingin sa kaniyang asawa. Hinawakan niya ang kamay ng asawa. Ang kaniyang boses ay matatag. Kailangan kong umalis. Kung kaya nating iligtas ang isang buhay sa gitna ng kawalan ng pag-asa, iyon ay isang sagradong tungkulin ng isang manggagamot. Kinabukasan, maaga pa, lumapag ang private jet ng Asensio Dynasty sa paliparan ng Maynila. Sinamahan siya ng International Security Team papunta sa eroplano. Habang umuugong ang makina, ang Maynila ay nalunod pa sa maagang hamog. Si Ellie ay nag-iisa sa first-class cabin, binuksan ang kaniyang laptop at muling binasa ang bawat pahina ng medical file. Ang imahe ng brain scan ay nakakakilabot. Diffuse injury, komplikadong blood clot, matinding pamamaga. Lahat ng medical indicators ay nagpapahiwatig ng kamatayan, ngunit sa mga mata ni Ellie ay may ningas ng apoy, isang pananampalataya na hindi kayang patayin ni Numan. May pag-asa pa rin, kahit nakasing nipis ng hibla ng buhok sa gitna ng kailaliman. Sa Makati, si Don Rafael ay hindi natulog, ang kaniyang mga mata ay namumula. Habang nakatayo siya sa bintana buong gabi, libu-libong tao ang nagtipon sa harap ng ospital at nagdarasal. Sumabog ang social media sa balita tungkol sa isang doktor mula sa PGH na papunta upang iligtas ang Ginoo. Ang hashtag na PGH Hope ay biglang kumalat na may kaugnayan sa huling pag-asa ng isang dinastiya. Ngunit kasabay nito, ang balita sa kanluran ay sabay-sabay na nangungutya. Ang pamilya Asensio ay inilalagay ang buhay ng kanilang anak sa kamay ng isang doktor mula sa Pilipinas, isang bansang kilala lamang sa mundo sa pamamagitan ng kahirapan at politika. Sa ospital, ang mga internasyonal na doktor ay umiling, ang kanilang mga mata ay puno ng pag-aalinlangan at paghamak. Alam ni Ellie ang lahat ng ito, ngunit hindi siya nag-abalang pansinin. Naiintindihan niya na ang nasa harap niya ay hindi lamang isang operasyong buhay at kamatayan. Ito'y isang labanan kung saan ang kabiguan ay nangangahulugang kamatayan ng tagapagmana at higit pa rito, isang kahihiyan para sa dangal ng kaniyang lahi at sektor ng medisina. Nang ang private jet ay lumipad sa ibabaw ng syudad at lumapag sa Maynila, ang bukang liwayway ay kakatapos lang maghiwalay sa dilim. Tumingin si Ellie sa labas ng bintana. Ang syudad ay lumitaw na parang isang hiyas na nababalutan ng ginto sa gitna ng init ng semento na kamamangha. Huminga siya ng malalim, mahigpit na hinawakan ang kaniyang medical bag. Sa kaniyang puso, isang panata ang umalingaw-ngaw. Kung hindi niya maililigtas ang Ginoo, lalaban pa rin siya hanggang sa huling sandali. Dahil dala-dala niya hindi lamang ang dangal ng isang doktor, kundi pati na rin ang pagmamalaki ng buong lahi ng Pilipino. Ang private jet ay lumapag sa Manila International Airport, habang ang bukang liwayway ay kakatapos lang pumunit sa dilim. Ang liwanag ng araw ay nagpinta sa syudad ng matingkad na kulay, ngunit sa puso ni Dr. Elias de la Cruz, ang liwanag na iyon ay nagpadama lang sa kaniya ng bigat ng hamon na naghihintay sa unahan.
Ang siyudad ay lumitaw sa labas ng bintana ng convoy na parang ibang mundo. Ang mga skyscraper ay nakatayo ng may pagmamalaki, ang mga avenue ay nakalatag na parang laso ng pilak, ang mga matataas na gusali ay kumikinang sa sinag ng umaga. Lahat ay maluho ngunit nakapapagod, na tila kahit ang hangin ay mabigat sa kapangyarihan. Ang convoy ay dumiretso sa sentro ng kapangyarihan ng dinastiya, ang Bahay Asensio. Pagbaba niya, agad siyang namangha. Ang malalaking arko ay nababalutan ng nagniningning na ginto. Ang mga haligi ng puting marmol ay nakaukit ng masalimuot na disenyo at nakatayo ng matayog. Ang amoy ng insenso ay kumakalat, kasing kapal, na tila maari itong hiwain ng kutsilyo. Bawat hakbang niya, 12 ng mga mata ang nakasunod, mga guwardiya sa kanilang nagniningning na uniforme, mga bisita sa kanilang malinis na puting damit, at maging ang mga miyembro ng pamilya na nagtatago sa likod ng kanilang mga panyong pangmukha. Naramdaman niya ang pinaghalong kuryosidad, pag-aalinlangan, at maging paghamak sa mga mata ng marami. Nang pumasok siya sa emergency medical meeting room, agad naramdaman ni Elia ang matinding tensyon. Sa mahabang lamesa na may puting mantel, nakaupo ang hanay ng mga prestihiyosong mukha mula sa medisina ng mundo. Si Professor John Miller, ang nangungunang neurosurgeon mula Amerika na may matalas na mga mata at mga kamay na dating tinawag na gintong kamay sa brain surgery. Sa tabi niya ay si Professor Hans Schneider mula Alemanya, isang master ng emergency resuscitation na may daan-daang sikat na pag-aaral. Ang mga espesyalista mula Hapon, Pransya at Inglaterra ay nakaupo sa gitna. Lahat ay may tensyonadong mukha. At sa dulo ng lamesa, si Don Rafael at Doña Elena ay tahimik na nakaupo. Ang kanilang mga mata ay puno ng sakit. Lahat ng tingin ay nakatuon kay Elie nang pumasok siya. Isang reporter mula sa kanluran na nakikipagsiksikan sa medical team ay bumulong sa kaniyang kasamahan, ngunit sapat na para marinig ni Elie. Isang doktor mula sa PGH, isang pampublikong ospital, ano ang magagawa niya rito? Ang buong silid ay bahagyang nagbulungan, ang mga ngiti ng paghamak, ang mga tingin ng pag-aalinlangan na tila nagsasabi na ang kaniyang presensya rito ay isang desperadong sugal lamang ng dinastiya. Hindi sumagot si Ellie. Alam niya na ang anumang pagtatalo sa sandaling iyon ay magpapakita lamang sa kaniya ng mas maliit sa kanilang mga mata. Sa halip, tahimik siyang umupo at binuksan ang makapal na medical file na nakasalansan sa lamesa. Daan-daang pahina ng resulta ng pagsusuri, CT scan, MRI at surgical reports ang sunod-sunod na parang information matrix. Binaligtad niya ang bawat pahina, mabilis na iginala ang kaniyang mga mata at minsan ay humihinto ng matagal sa ilang mga imahe. Sa kaniyang isip, ang bawat detalye ay ikinabit, bawat hinuha ay nabuo at pagkatapos ay inalis. Lumipas ang oras, tila nawala ang paligid, naiwan lamang siya at ang mga malamig na medical data. Pagkatapos ay biglang lumiwanag ang kaniyang mga mata. Sa isang brain scan na tila normal, natuklasan niya ang isang maliit ngunit di pangkaraniwang detalye. Isang maliit na blood clot na nakabaon sa ilalim ng cortex. Nasa isang mapanganib na posisyon ito, mahirap matuklasan. Ang mga naunang doktor ay nagtuon sa paggamot sa malalaking pinsala at hindi napansin ang maliit na clot na ito. Ito ang tahimik na nagdudulot ng patuloy na presyon na nagpapabigat sa utak at nagpapalala sa kakulangan ng oxygen. Kung hindi ito aalisin, tiyak na mamamatay ang pasyente. Tumingala si Ellie. Ang kaniyang boses ay kalmado, ngunit matatag. Naniniwala ako na ang pangunahing sanhi ng paghina ng utak ay hindi lamang dahil sa diffuse injury, kundi mula sa maliit na blood clot na ito. Kung hindi natin ito aalisin, tiyak na mamamatay ang pasyente. Iminumungkahi ko ang isang craniotomy para maibsan ang presyon, ngunit hindi ayon sa International Standard Protocol. Kailangan nating dumaan sa kaliwang bahagi, babaan ang presyon mula sa ilalim na bahagi ng utak. Sa ganitong paraan lang tayo magkakaroon ng pagkakataong mailigtas siya. Agad na sumabog ang silid. Malakas na hinampas ni Professor John Miller ang lamesa, ang kaniyang boses ay matalas. Ito ay kapangahasan. Ang direksyon ng operasyon na ito ay hindi kailanman naisagawa. Wala ito sa anumang textbook o pag-aaral.
Balak mo bang gawing experimental field ang operating room? Tumango si Professor Hans Schneider, idinagdag. Isang napakadelikadong mungkahi. Ang medisina ay kailangang batay sa standard, hindi sa pagsusugal. Nagbulungan ang ibang mga doktor, ang kanilang mga mata ay puno ng pag-aalinlangan. Ang tensyon sa silid ay kasing kapal na tila maaari itong hiwain ng kutsilyo. Sa sandaling iyon, si Attorney Miguel Reyes, na nagtiwala kay Ellie, ay tumingin sa kaniya ng may halong pag-aalala at pag-asa. Ngunit ang pagtutol mula sa mga sikat na pangalan ay nagpakita ng pag-aatubili sa kaniya at pagkatapos ay bumukas ang pinto at isang babae na nakasuot ng cream-colored na kasuotan ang pumasok. Si Doña Elena, ang kaniyang mga mata ay namumula sa pag-iyak, ang kaniyang boses ay nanginginig habang sumugod siya at hinawakan ang kamay ni Ellie. Pakiusap, pakiusap, iligtas mo ang aking anak. Ang mainit na luha ay bumagsak sa likod ng kaniyang kamay na parang isang tatak na hindi mabubura. Ang buong silid ay natahimik. Ang mga salita ng pagtutol, ang mga bulungan, ay biglang nawalan ng kabuluhan. Sa harap ni Ellie ay hindi na isang kaso ng sakit, kundi isang ina na kumakapit sa huling kislap ng pag-asa. Huminga siya ng malalim, tumingin ng diretsyo kay Don Rafael at sa Medical Council. Hindi ako makapangako ng tagumpay, ngunit ito na lang ang tanging natitirang daan. Kung nais ninyong manatiling ligtas, maaari tayong huminto at tanggapin ang kamatayan. Ngunit kung nais ninyong mabuhay, kailangan nating magsapalaran. Matagal na nanatiling tahimik si Don Rafael. Ang kaniyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit, ang kaniyang mga mata ay nakapikit na parang nagtitimbang ng buong mundo sa kaniyang balikat. Pagkatapos ay tumango siya at ang senyales ay ibinigay. Lahat ng tingin ay muling nakatuon kay Ellie. Tumango siya, tinanggap ang bigat hindi lamang ng buhay ni Rafi, kundi pati na rin ang dangal ng bansa, ang dangal ng medisina ng Pilipinas. Sa sandaling iyon, tila tumigil ang mundo. Sa labas, ang balita, media at milyon-milyong tao ay nagpigil ng hininga. Sa loob, ang mga doktor ay naghanda para sa isang operasyon na hindi pa nangyari sa kasaysayan. Ang pinto ng operating room ay malapit ng magsara na magbubukas sa isang labanan kung saan ang resulta ay magpapasya hindi lamang sa kapalaran ng isang tao, kundi pati na rin sa tiwala, pagmamalaki at dangal ng dalawang sektor. Ang pinto ng operating room ay nagsara, ang tunog ng bisagra ay mabigat, na parang tunog ng kampana ng kapalaran. Sa loob, ang malamig na puting liwanag mula sa hanay ng mga halogen lamp ay bumagsak na nagpapakita ng mga tensyonadong mukha ng halos 20 katao. Ang ritmo ng makinang panghininga, ang tunog ng bip-bip mula sa heart monitor ay umalingaw-ngaw ng regular na parang isang orasan na nagbibilang ng buhay. Lahat ng mata ay nakatuon sa isang tao, Dr. Elias de la Cruz. Ang payat na lalaki na may matatag na mukha at matalas na mga mata ay nakatayo roon sa gitna ng pinakamodernong medical equipment sa mundo. Ang mga eksperto mula Amerika, Alemanya, Hapon at Pransya ay nakatayo sa paligid, ang kanilang mga mata ay mabigat. Sa kaibuturan ng kanilang mga mata, hindi nila maitago ang pag-aalinlangan, maging ang pag-asa na mabibigo ang doktor na ito mula sa PGH. Sanay sila sa protocol, sa mga ligtas na daanan na nakasulat sa mga textbook. Ngunit ang lalaking ito, gagawin niya ang isang bagay na hindi pa nasubukan ni Numan. Sa kanilang isip, ang kabiguan ay usapin lamang ng oras. Alam ni Ellie iyon, naramdaman niya ang lamig sa kanilang mga mata. Ngunit sa halip na manghina, lalo lang siyang nagtuon. Lumapit siya sa operating table, tumingin kay Rafi. Ang batang mukha ay maputla na ngayon. Ang kaniyang mga mata ay nakapikit, ang kaniyang hininga ay kasing hina ng hibla ng sinulid. Isang buhay na napakabata pa, isang buong dinastiya ang nakataya sa katawan na ito. At higit sa lahat, ang dangal ng isang buong lahi ay nakasalalay doon. Huminga siya ng malalim, ang kaniyang boses ay malalim at matatag. Simulan ang general anesthesia. Maghanda para sa craniotomy. Gumalaw ang buong pangkat, bawat braso ng nurse at kamay ng katulong na doktor ay nagtrabaho ng magkakasabay. Kahit na may pag-aalinlangan sila pa rin ang mga sundalo sa larangan ng medisina na kailangang makipagtulungan sa ilalim ng utos ng pinuno ng operasyon.
Nang hiwain ng unang scalpel ang balat, isang alon ng tensyon ang bumalot sa silid. Ang tunog ng scalpel na tumama sa laman ay malamig, ang amoy ng antiseptic ay siksik. Si Ellie ay dahan-dahang gumalaw, matatag, walang anumang labis na kilos. Ang kaniyang mga mata ay hindi gumalaw. Bawat hiwa ng scalpel, bawat tahi, ay matatag na tila na ensayo na ito ng libu-libong beses sa kaniyang isip. Ang dugo ay nagsimulang dumaloy, ang madilim na pulang agos ay kumalat sa puting gasa. Sinabi ni Ellie, suction ang likido, panatilihin ang matatag na ritmo ng puso. Ang tunog ng bip-bip sa monitor ay biglang bumilis at pagkatapos ay bumagal na nagpakaba sa lahat. Isang doktor na Amerikano ang umiling, bumulong sa kaniyang kasamahan. Nilalabag niya ang lahat ng mga patakaran sa kaligtasan. Maaaring mamatay ang pasyente anumang sandali. Ngunit hindi pinansin ni Ellie, ang kaniyang mga mata ay nakatuon lamang sa screen na nagpapakita ng pinadakilang imahe ng utak at pagkatapos ay nakita niya ito, ang maliit na blood clot na nakabaon sa subcortical region ay nakasilip na parang bitag ng kamatayan. Napakaliit nito na madali itong hindi mapansin, ngunit sapat na upang sirain ang buong utak kung hindi ito aalisin. Ito ang tahimik na kalaban na hindi pinansin ng lahat. Bumulong siya na tila nakikipag-usap sa sarili, nahanap kita. Maghanda upang palawakin ang cavity patungo sa kaliwa. Maging maingat sa bawat milimetro, ang kaniyang boses ay matalas na parang utos sa larangan ng digmaan. Ang mga assistant surgeon ay sandaling natigilan dahil ang direksyong ito ay hindi pa naisasagawa. Kinagat ni Professor John Miller ang kaniyang labi. Ang kaniyang mga mata ay may kislap ng galit, ngunit wala siyang magawa dahil nagbigay na ng utos ang Don at kailangang sumunod ang lahat. Ang scalpel ay pumasok ng mas malalim. Ang mga layer ng brain tissue ay bumukas sa ilalim ng kaniyang matatag na kamay. Ang tunog ng mga makina ay umuugong. Ang tunog ng suction ay patuloy na umalingaw-ngaw. Sa screen, malinaw na ipinakita ang imahe ng utak, bawat blood vessel, bawat sugat. Si Ellie ay lubos na nagtuon. Bawat patak ng pawis ay dumadaloy sa ilalim ng kaniyang mask, ngunit hindi siya kumukurap. Tila tumigil ang oras. Ang buong mundo ay naiwan lamang siya at ang blood clot na iyon. Bigla, huminto ang ritmo ng puso sa monitor. Ang mahabang tunog ng B ay umalingaw-ngaw, na parang tawag ng kamatayan. Isang alon ng gulat ang bumangon. Isang doktor na Hapon ang sumigaw. Tumigil na ang puso. Kailangan nating huminto kaagad. Ngunit si Ellie ay sumigaw. Hindi. Magpatuloy sa external chest compression. Gamitin ang adrenaline. Panatilihin ang matatag na presyon. Bigyan ninyo ako ng 3 pang minuto. Ang kaniyang boses ay napakalakas na nalampasan nito ang lahat ng ingay na nagpatahimik sa buong silid sa isang sandali. Agad na sumunod ang mga nurse. Ang defibrillator ay dinala. 1, 2, 3. Ang katawan ni Rafi ay tumalon sa bawat shock. Ang screen ay kumikislap. At pagkatapos ay isang mahinang tibok ng puso ang bumalik. Isang tibok, 2 tibok, at pagkatapos ay naging regular. Ang buong silid ay huminga ng maluwag, ngunit ang tensyon ay hindi bumaba. Lahat ng mata ay nakatuon kay Ellie, na patuloy na nagtatrabaho patungo sa kaniyang layunin na parang walang nangyari. 1 pang milimetro, bulong niya. Ang scalpel ay pumasok ng mas malalim. At pagkatapos ay ganap itong lumitaw. Ang madilim na pulang blood clot na parang isang bato na humaharang sa agos ng ilog. Sinenyasan niya ang suction at inihanda ang clamp. Ang mga kamay ay mabilis na nagtulungan. Ang suction machine ay umugong. Ang agos ng madilim na pulang dugo ay unti-unting nawala. Dahan-dahang inilagay ni Ellie ang clamp at inihiwalay ang blood clot. Sa isang iglap, bumaba ang presyon sa utak. Ang imahe sa screen ay lumiwanag muli. Ang ritmo ng puso sa monitor ay unti-unting tumaas mula sa mahina patungo sa matatag. Ang mga green line ay kumikislap at naging mas regular. Ang tunog ng bip-bip ay umalingaw-ngaw ng malakas na parang tambol ng tagumpay sa pandinig ng lahat. Isang Arab na nurse ang napaiyak. Ang kaniyang mga mata ay nagniningning nang makita niya ang pagbabalik ng buhay. Tumingala si Ellie. Ang kaniyang boses ay malalim ngunit malakas. Naalis na ang clot. May pag-asa tayo. Ang buong operating room ay natahimik.
Kahit ang mga doktor na pinaka-nag-aalinlangan ay hindi maitago ang kanilang pagkamangha sa kanilang mga mata. Nasaksihan nila ang isang lalaki mula sa isang malayong, mahirap na bansa na gumawa ng isang bagay na hindi nakita ng mga sikat na pangalan na tulad nila. Ngunit hindi ngumiti si Ellie. Alam niya na hindi pa tapos ang labanan. Mahaba pa ang operasyon. Marami pang panganib. Yumuko siya at nagpatuloy sa kaniyang trabaho na parang isang mandirigma na hindi pinahihintulutan ang sarili na maging pabaya kahit isang segundo. Sa labas, milyon-milyong tao ang nagdarasal pa rin. Ang media ay naguulat bawat segundo. Ang dinastiya ay tahimik na naghihintay. Hindi nila alam na sa loob, isang mapanganib na labanan ang nagaganap kung saan ang bawat hiwa ng scalpel, bawat tibok ng puso ay buhay at kamatayan. At sa sentro ng labanan na iyon, isang doktor na Pilipino ang nagbubuhos ng kaniyang buong katalinuhan, lakas at pananampalataya upang ipaglaban ang isang buhay mula sa kamay ng kamatayan. Ang tunog ng bip-bip mula sa monitor ay regular na umalingaw-ngaw na parang tambol ng tagumpay na nagpapahiwatig na ang blood clot ay naalis na. Ngunit walang sino man sa silid ang naglakas loob na huminga ng maluwag. Alam ni Ellie na ang larangan ng digmaan na ito ay puno pa rin ng bitag. Pinunasan niya ang pawis na dumaloy sa kaniyang pisngi. Ang kaniyang mga mata ay matalas na parang kutsilyo habang nakatitig sa brain monitor. Ang mga brain folds ay lumuwag. Ang daloy ng dugo ay mas mahusay. Ngunit sa ilalim ng ibabaw na iyon, may isa pang panganib na tahimik na naghihintay na sumabog. Ang intracranial pressure ay unti-unting bumababa. Ulat ng isang doktor na Aleman, ang kaniyang boses ay may halong pagkamangha. Ngunit ang presyon ng dugo ay bumababa ng mabilis. Kumunot ang noo ni Ellie. Ang blood pressure sa screen ay bumaba na parang isang talon. Bawat pulang numero na bumaba ay nagpalamig sa kapaligiran ng silid, i-transfuse kaagad. Maghanda ng mababang dosis ng adrenaline. Utos niya, ang kaniyang boses ay kakatuwang kalmado. Ngunit nang ibigay ng nurse ang gamot, biglang umugong ang monitor. Sa screen, ang mga brainwave ay nagambala at lumitaw ang isang di pangkaraniwang madilim na lugar. Isang doktor na Hapon ang nataranta. Ang utak ay ischemic sa frontal lobe. Baka may nabuong thrombus. Ang buong silid ay natigilan. Ang thrombus sa isang komplikadong brain surgery ay katulad ng hatol ng kamatayan. Maaari nitong harangan ang daloy ng dugo at maging sanhi ng pagkamatay ng utak ng maramihan sa loob lamang ng ilang minuto. Mahigpit na kinuyom ni John Miller ang kaniyang mga kamay. Ang kaniyang boses ay parang huni. Sinabi ko na sa inyo, ang paraan ng kaniyang operasyon ay suicidal. Huminto na kayo bago ninyo patayin ang pasyente. Ang ilang iba pang mga doktor ay tumango. Ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng matinding pag-aalala. Ang hangin sa operating room ay parang malapit ng sumabog, ngunit hindi nang hina si Ellie. Tumingala siya. Ang kaniyang mga mata ay nagniningning sa malamig na puting liwanag. Kung hihinto tayo ngayon, tiyak na mamamatay ang Ginoo. Mayroon lang tayong isang pagpipilian. Palawakin ang surgical area at kontrolin ang thrombus kaagad. Ang silid ay natahimik. Ang mga salitang iyon ay parang talim na humihiwa sa takot. Baliw ka, mariing sabi ni Miller. Ang pagpapalawak ng surgical area dito ay nangangahulugang pagsira sa mahalagang brain function. Kahit na mabuhay ang pasyente, magiging lumpo siya. Tumingin ng diretso si Ellie sa kaniya. Ang kaniyang boses ay matatag. Ang kamatayan ay tiyak. Pumili sa pagitan ng mamatay ng tiyak o mabuhay ng may panganib. Pinili ko ang mabuhay at naniniwala ako na walang disability dahil nakikita ko ang daan ng blood vessel. May isang maliit na daanan na hindi ninyo napansin. Walang nagsalita pa. Tiningnan nila siya na parang isang baliw, ngunit sa kanilang mga mata ay may isang nag-aatubiling kislap ng pag-asa. Huminga ng malalim si Ellie, mahigpit na hinawakan ang scalpel. Alam niya na kung magkamali siya kahit isang pulgada, guguho ang lahat. Ang scalpel ay humiwa, dahan-dahang inihiwalay ang brain tissue. Ang liwanag mula sa surgical microscope ay maliwanag na nagliliwanag, na nagpapakita ng bawat maliliit na blood vessel na kasing nipis ng sinulid ng gagamba. Ang kaniyang puso ay mabilis na tumitibok, ngunit ang kaniyang kamay ay kasing tatag ng bato. Sa kaniyang isip, ang lahat ng kaniyang mga taon ng karanasan ay dumaan,
bawat operasyon, bawat mag-aaral, bawat hindi kilalang pasyente sa PGH, lahat ay tila nakatayo sa paligid niya at nagbibigay ng lakas. Bigla, malakas na dumaloy ang dugo. Isang maliit na arterya ang napunit. Ang dugo ay bumulwak na parang isang pulang bukal. Isang nurse ang sumigaw. May hemorrhage. Nagulantang ang buong silid, ngunit sumigaw si Ellie. Clamp ang vessel ng mabilis. Ang kaniyang mga kamay ay gumalaw ng mabilis na parang kidlat na nag-clamp sa arterya sa tamang sandali. Tumigil ang daloy ng dugo. Ang silid ay namatay. Sa sandaling iyon, naramdaman ng lahat, nakakatapos lang dumaan ng kamatayan. Siya ay humihingal, ngunit ang kaniyang mga mata ay maliwanag, magpatuloy sa pagpapalawak. Nakita niya ang thrombus, isang bloke ng madilim na purple na mahigpit na nakakapit sa vessel wall na parang isang matigas na Diyos ng kamatayan. Ihanda ang mga kagamitan para sa thrombectomy. Utos ni Ellie. Ang microsuction tube ay ipinasok. Ang blood clot ay dahan-dahang humiwalay at dumulas mula sa vessel wall. Nang ito ay naalis, isang patak ng sariwang dugo ang dumaloy na nagpapahiwatig na ang daloy ay nabuksan. Ang monitor ay kumikislap. Ang mga brainwave ay naging regular mula sa pagkaantala. Ang ritmo ng puso ay unti-unting tumaas. Ang presyon ng dugo ay nag-stabilize. Isang nurse ang humikbi, umiiyak. Si Hans Schneider ay bumulong, hindi makapaniwala. Nagawa niya. Nagawa niya. Ngunit hindi tumigil si Ellie. Nagpatuloy siya sa pag-check, pagtahi, paglinis ng bawat posisyon. Ang pawis ay tumulo sa kaniyang surgical gown, ngunit ang kaniyang mga kamay ay hindi nanginginig kahit kaunti. Tahimik na pinanood siya ng lahat na magtrabaho, na tila ang buong mundo ay lumiit sa payat ngunit matatag na figura na iyon. Ang lalaking nagmula sa bansang dating hinahamak nila ay nagpapatunay ngayon na ang katalinuhan at lakas ay kayang lampasan maging ang kamatayan. Pagkatapos ng maraming oras ng tensyon, huminga ng malalim si Ellie. Ang kaniyang boses ay paos. Isara ang bungo. Tapusin ang mga tahi. Sabay-sabay na huminto ang lahat. Ang silid ay nalunod sa katahimikan. Ang tunog ng bip-bip sa makina ay regular na ngayon, matatag na parang tambol ng tagumpay. Si Ellie ay umupo sa isang upuan, pagod na pagod. Ngunit ang kaniyang mga mata ay nagniningning ng pananampalataya. Nanalo sila ng isang laban, ngunit kailangan pang maghintay ng oras upang malaman kung talagang magigising ang Ginoo. Lumingon siya at tumingin sa mga mukha sa paligid niya. Wala nang tingin ng paghamak. Sa halip ay katahimikan ng paggalang at maging pagkamangha na may halong kahihiyan. Sa labas, milyon-milyong tao ang naghihintay pa rin. Sa bahay Asensio, mahigpit na hawak ni Don Rafael at Doña Elena ang kamay ng isa't isa. Tila huminto ang kanilang puso. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng operating room. Si Ellie ay lumabas. Ang kaniyang mga mata ay pagod ngunit matatag. Bahagya siyang yumuko. Ang operasyon ay matagumpay sa teknikal na aspeto. Ngayon, hintay natin ang paggising ng pasyente. Isang alon ng damdamin ang kumalat sa pasilyo. Si Doña Elena ay umiyak, lumuhod at nagpasalamat sa kaniya. Si Don Rafael ay lumapit. Ang kaniyang mga mata ay namumula. Ang kaniyang nanginginig na kamay ay inilagay sa kaniyang balikat. Walang masabi. Sa sandaling iyon, wala nang national boundary, wala nang diskriminasyon sa pagitan ng silangan at kanluran. Isa na lang ang katotohanan. Isang doktor na Pilipino ang kakatapos lang ipaglaban ang isang buhay mula sa kamay ng kamatayan sa harap ng buong mundo. Ngunit sa puso ni Ellie, alam niya na hindi pa tapos ang labanan. Ngayon, ang lahat ng pag-asa ay nakasalalay sa mga oras ng paggaling kung saan ang katawan ng Ginoo ay kailangang lumaban upang lampasan ang malalim na koma. Sinabi ni Ellie sa sarili, binuksan ko ang pinto para sa kaniya. Kung makakalampas siya o hindi, ang natitira ay nasa kaniyang kalooban. Sa labas, mataas na ang sikat ng araw sa Makati. Ang ginintuang liwanag ay bumabalot sa dome ng skyscraper. Isang bagong araw ang nagsimula na may pag-asa na hindi pa naranasan kailanman. At sa puso ng isang doktor na Pilipino, ang apoy ng pananampalataya ay nagliliyab ng higit kailanman. Ang operasyon ay natapos, ngunit ang digmaan ay hindi pa tapos. Sa malamig na puting recovery room,
Si Rafael Rafi Asensio Jr. ay nakahiga, walang kibo. Ang kaniyang batang katawan ay nababalutan ng mga tube, breathing apparatus, at mga monitor na nakapalibot na parang bakod na bakal. Ang ritmo ng kaniyang puso ay matatag. Ang kaniyang brainwave ay mas regular, ngunit ang kaniyang mga mata ay nakapikit pa rin. Ang kaniyang kaluluwa ay naipit pa rin sa pagitan ng buhay at kamatayan. Si Dr. Elias de la Cruz ay nakatayo roon, tahimik na nakatingin sa batang lalaki na tila nakatingin sa isang mandirigma na kakatapos lang bumalik mula sa larangan ng digmaan. Ang kaniyang katawan ay punit-punit, ngunit may mahinang hininga pa rin. Ang mga internasyonal na doktor ay nagkahiwa-hiwalay, bawat isa ay nasa isang sulok, ang katahimikan ay mabigat. Hindi nila maikakaila na ginawa niya ang isang bagay na hindi naglakas loob na gawin ni Numan, ngunit sa kanilang puso may pag-aalinlangan pa rin. Talaga bang mabubuhay ang pasyente o pinahahaba lang ba ang huling mga sandali? Si John Miller ay nakakrus ang kaniyang mga kamay. Ang kaniyang boses ay malamig na parang bakal. Ang surgical technique ay maaaring matagumpay, ngunit ang posibilidad na magising pagkatapos ng diffuse injury at malalim na coma na tulad nito ay hindi aabot sa 5%. Kung hindi magising ang pasyente, ang lahat ng ginawa mo ay walang kabuluhang kapangahasan lamang. Hindi sumagot si Ellie. Mahina lang siyang sumagot. Ang kaniyang boses ay malalim na parang hangin. Ang 10% ay pag-asa pa rin. Para sa akin, kahit isang maliit na kislap ay sapat na upang lumaban hanggang sa huli. Pagkatapos magsalita, bumalik siya sa monitor, na tila ang buong mundo sa labas ay hindi na umiiral. Sa labas ng ospital, libu-libong Pilipino ang nagtipon, nakatingin sa kalangitan at nagdarasal. Sa social media, ang imahe ng doktor na Pilipino ay kumalat ng napakabilis. Sa isang panig, may papuri, tinawag siyang ang manggagamot mula sa silangan na nagdala ng himala. Sa kabilang panig, may pag-aalinlangan at pagkutya. Ang Ginoo ay naghihingalo pa rin. Ang lahat ay political theater lamang. Ang malalaking pahayagan sa kanluran ay naglimbag ng mga artikulo na may mapangutya na tono. Isang doktor mula sa mahirap na bansa ang binigyan ng trabaho na nabigo kahit ang mga henyo ng medisina, ang sugal ng dinastiya. Sa bahay Asensio, si Don Rafael at Doña Elena ay nakaupo sa tabi ng higaan. Ang matandang ama ay yumuko at nagdasal. Ang kaniyang nanginginig na kamay ay mahigpit na hawak ang malamig na kamay ng kaniyang anak. Ang ina ay lumuluha, bawat patak ay bumabagsak sa puting kumot na parang panalangin. Nasaksihan nila ang napakaraming kapangyarihan, napakaraming kaluwalhatian, ngunit sa sandaling ito, sila ay mga magulang lamang na kumakapit sa manipis na pag-asa. Lumipas ang 3 araw. Si Rafi ay nalunod pa rin sa malalim na koma. Ang ritmo ng kaniyang puso ay matatag. Ang kaniyang utak ay hindi na namamaga, ngunit hindi siya nagigising. Ang media ay nagsimulang maglimbag ng mga headline. Ang huling pag-asa ay naglaho. Ang himala ng Pilipinas ay isang ilusyon lamang. Ang bagyo ng opinyon ng publiko ay sumiklab. Ginawa si Ellie na sentro ng pamumuna. Tinawag siyang sugalan ng buhay ng Ginoo, walang ingat na Dr. Adventurer. Ang ilang mga politiko ay tahimik na pinupuna ang dinastiya dahil sa pagtitiwala sa isang dayuhan. Sa isang maliit na restroom sa tabi ng ICU, si Ellie ay nakaupo, walang kibo. Ang kaniyang mga mata ay may madilim na bilog pagkatapos ng mga gabing walang tulog. Muli niyang binasa ang file. Tiningnan ang bawat indicator. Inulit ang operasyon sa kaniyang isip ng daan-daang beses. Alam niya na tama ang ginawa niya. Bawat hakbang ay tumpak, bawat desisyon ay pinag-aralan. Kaya bakit hindi pa nagigising si Rafi? Sa mga sandaling iyon ng kalungkutan, naaalala niya ang PGH, naaalala ang kaniyang mahihirap na pasyente na naghihintay sa kaniya, naaalala ang nag-aalalang mga mata ng kaniyang asawa noong gabi ng kaniyang pag-alis. Nagtataka siya kung nagkamali ba siya sa pagtanggap sa labanan na ito. Si Attorney Miguel Reyes ay lumapit, inilagay ang kamay sa kaniyang balikat. Huwag kang hayaang patumbahin ng opinyon ng publiko, Doktor. Naniniwala ako na binigyan mo ang Ginoo ng pagkakataon na walang sinuman ang makapagbigay. Ang natitira ay nasa desisyon ng Diyos.
Ngumiti ng mapait si Ellie, ang kaniyang mga mata ay malayo. Hindi ako naniniwala sa himala. Naniniwala lang ako sa aking mga kamay at utak. Ngunit naiintindihan ko rin na minsan, ang medisina ay isang manipis na matalim na kutsilyo na nakatayo sa harap ng kapangyarihan ng kapalaran. Gabi ng pang-apat na araw, malakas ang ulan sa Makati. Ang kulog ay umalingaw-ngaw sa itaas ng skyscraper. Ang kidlat ay humiwa sa kalangitan na parang hiwa ng kapalaran. Sa ICU, ang ritmo ng puso ni Rafi ay biglang nagulo. Ang kaniyang brainwave ay hindi regular na umikot. Ang alarma ay tumunog. Ang buong pangkat ay sumugod. Ang presyon ng dugo ay bumaba ng husto. Ang kaniyang katawan ay lumamig. Isang doktor na hapon ang sumigaw. Ang utak ay bumabagsak sa mas malalim na koma. Baka hindi na siya makaligtas ngayong gabi. Nagulantang ang lahat, ngunit si Ellie ay sumugod, ang kaniyang mga mata ay nagliliyab. Maghanda ng mababang dosis, ng neurostimulant, dagdagan ang oxygen, kailangan ko ang lahat ng monitoring systems na gumagana sa maximum. Ang kaniyang boses ay matatag, nilalampasan ang hiyaw ng ulan sa labas. Ang ilan ay nagprotesta. Delikado, ang gamot na ito ay maaaring magdulot ng paghinto ng puso. Si Ellie ay sumigaw, kung hindi natin gagawin, mamamatay siya ngayon. Magtiwala kayo sa akin ng isa pang beses. Si Don Rafael at Doña Elena ay nakatayo sa labas. Ang kanilang mga kamay ay mahigpit na nakakapit, ang kanilang puso ay nakabitin. Sa silid, itinuro ni Ellie ang decisive injection. Ang mga sumunod na segundo ay tumagal na, parang isang siglo. Ang ritmo ng puso ay nagulo, ang brainwave ay nag-ugnay. Pagkatapos, isang bagong wave ang lumitaw, mahina ngunit malinaw. Ang hininga ni Rafi ay mas malalim. Ang kaniyang dibdib ay mas malakas na umalsa. Mahinang bumulong si Ellie. Magaling Ginoo, bumalik ka. Huminga ng maluwag ang buong silid, ngunit hindi ngumiti si Ellie. Alam niya na ito ay simula pa lamang. Maaaring magising si Rafi anumang oras, o hindi na kailanman. Ang presyon sa kaniyang balikat ay hindi lamang mula sa opinyon ng publiko kundi mula sa kaniyang sariling konsensya. Alam niya na mapapatawad siya ng mga tao sa isang ordinaryong kabiguan, ngunit hindi nila kailanman malilimutan kung nabigo siya sa labanan na ito. Sa labas, ang opinyon ng publiko ay kumukulo pa rin. Ang mga Pilipino ay nagtatalo. Ang media sa kanluran ay nagpapatuloy sa pamumuna. Ang social media ay sumabog bawat oras. Ngunit sa puso ng doktor na Pilipino, isa na lang ang natitira. Panatilihing buhay ang mahinang apoy ng buhay na iyon hanggang sa sandaling magising si Rafi. Gabi ng pang-5 araw, ang Makati ay tahimik na kakatuwang. Huminto ang ulan, ang kalangitan ay malinaw, puno ng mga bituin na tila ang buong universo ay nakatingin sa kapalaran ng isang tao na nakahiga, walang kibo, sa higaan ng ospital. Sa ICU, ang tunog ng mga makina ay regular na umaalingaw-ngaw, na parang isang manipis na musika na kumakapit sa buhay. Si Dr. Elias de la Cruz ay nakaupo sa tabi ng higaan. Ang kaniyang mga mata ay may madilim na bilog. Ang kaniyang mga pilikmata ay mabigat pagkatapos ng mga gabing walang tulog. Kakatapos lang siyang tumingala nang bigla niyang napansin na ang mga daliri ni Rafi ay kumikilos ng bahagya. Sa simula, nanginginig lang. Ngunit pagkatapos ay mas malinaw na parang isang senyales mula sa kailaliman. Rafi, naririnig mo ba ako? Mahinang bumulong si Ellie. Ang kaniyang boses ay paos na parang isang himala. Ang mga talukap ng mata ni Rafi ay bahagyang kumibot. Isang wave sa brain monitor ay biglang tumalon ng mas malakas kaysa kailanman. Ang tunog ng bip-bip ng puso ay umalingaw-ngaw ng sunod-sunod, hindi na mahina tulad ng dati. Si Ellie ay tumayo, tila ang kaniyang puso ay gustong tumalon mula sa kaniyang dibdib. Sumigaw siya, nagre-react siya, bumabalik siya. Ang buong ICU ay nagulo. Ang mga internasyonal na doktor ay sumugod upang suriin ang bawat indicator. Isang nurse ang umiyak, nanginginig ang kaniyang kamay habang hawak ang kaniyang bibig. Pagkatapos ng matagal na mga araw ng tensyon, ang sandaling iyon ay parang maliwanag na tumagos sa kadiliman. Hindi ganap na nakabukas ang mata ni Rafi, ngunit bahagyang gumalaw ang kaniyang mga labi, bumubulong ng hindi malinaw na tunog. Iyon ay isang tiyak na senyales na unti-unti siyang nagigising.
Ang balita ay kumalat sa loob lamang ng ilang minuto. Ang media sa Pilipinas ay sumabog. Milyon-milyong tao ang nagbuhos sa mga kalye, nagwawagayway ng mga watawat, nagdarasal ng may kagalakan. Ang pahayagan ng Maynila ay naglimbag ng malaking headline, ang himala ay galing sa PGH. Ginoo, Raffy gising, matapos ang makasaysayang operasyon. Sa social media, ang imahe ni Dr. Dela Cruz na nakaupo sa tabi ng higaan ng pasyente ay kumalat ng kasing bilis ng liwanag. Tinawag siya ng mga tao na tagapagligtas ng liwanag ng dinastiya. Ngunit habang nagsasaya ang mga tao sa mga newsroom sa kanluran, nagbago ang tono, ngunit nanatiling mapait. Ang doktor na Pilipino ba ay matagumpay o ito ba ay isang simpleng aksidente ng kapalaran? Pinalalaki ba ng dinastiya Asensio ang kuwento para sa political spin? Ang pag-aalinlangan ay bumabalot pa rin na tila ayaw tanggapin ng mundong ito na ang isang tao mula sa isang bansang minamaliit ay maaaring gumawa ng isang pambihirang bagay. Sa bahay Asensio, mahigpit na niyakap ni Don Rafael si Doña Elena nang marinig nila ang balita na nagre-react ang kanilang anak. Ang mga luha ay dumaloy sa matandang mukha, ngunit ang kaniyang mga mata ay nagniningning ng pag-asa. Lumapit siya kay Ellie, walang sinabi. Niyakap lang siya na parang isang miyembro ng pamilya. Sa sandaling iyon, malinaw na nakita ni Ellie ang pagmamahal ng isang ama na mas mataas sa lahat ng kapangyarihan at kaluwalhatian. Ngunit habang umaapaw ang liwanag ng pananampalataya, tahimik na bumabalot ang kadiliman. Sa isang saradong silid, nagtipon ang isang grupo ng mga politiko at matataas na opisyal. Nagbulungan sila. Ang kanilang mga mata ay puno ng pagmamanipula. Isang boses ang bumulong, kung mabubuhay si Ginoo Raffy, ang political influence ay tiyak na papanig sa Don, siya ay magiging unbeatable. Mawawala sa atin ang lahat. Ang isa ay ngumisi. Kung gayon, ano ang gagawin natin upang hindi na siya magising ng tuluyan? Ang sabwatan ay binalangkas na parang lason na binhi sa kadiliman. Hindi sila naniniwala sa mahiwagang pagligtas, at mas lalong ayaw nilang ang himalang iyon ay maging sandata sa politika. Sa ospital, nagsimulang makita ni Ellie ang mga kakaibang palatandaan. Ang ilang bagong nurse na naitalaga ay nagpakita ng kakulangan sa kasanayan, nag-aatubili sa mga pangunahing pamamaraan. Ang ilang stock ng gamot ay biglang nawala o nagbago ng label. Naghinala siya, ngunit wala pang ebidensya. Ang kaniyang puso ay nagsasabi sa kaniya na bukod sa labanan sa medisina, mayroon ngayong isang mas mapanganib na lihim na digmaan. Noong gabing iyon, nang sinuri niya ang intravenous fluid para kay Raffy, napansin ni Ellie na ang solusyon sa vial ay may kakaibang kulay. Kumunot ang noo niya, tahimik na dinala ang sample para sa pagsusuri. Ang resulta ay nagpatindig ng kaniyang balahibo. Isang maliit na halaga ng neuroinhibitor na sapat upang pigilan ang pasyente na magising kung ginagamit ng matagal. May nagtatangka na ibalik si Raffy sa kadiliman. Alam ni Ellie na kung magsusumbong siya kaagad, maaari siyang malibing sa ilalim ng malaking kapangyarihan ng politika. Ngunit kung mananahimik siya, ang buhay ng Ginoo ay nanganganib bawat oras. Umupo siya buong gabi sa tabi ng higaan, ang kaniyang mga mata ay hindi umaalis kay Raffy. Ang kaniyang isip ay nakatuon sa tahimik na pakikipaglaban na ito. Naiintindihan niya na siya ay hindi lamang isang doktor, kundi ang tanging sundalo na nagpoprotekta sa batang Ginoo mula sa kamatayan at sa mga madidilim na kamay. Kinabukasan, patuloy na nagbalita ang media na gumagalaw na ang Ginoo, na nagdulot ng pagputok ng mundo. Ang mga Pilipino ay nagalak, tinawag si Dr. Dela Cruz na National Benefactor. Ngunit sa madidilim na sulok, may iba pang kamay na naghihintay ng pagkakataon na umatake. Alam ni Ellie na upang talagang magising at tumayo si Raffy, kailangan niya pang lumaban ng mas matindi. At sa pagkakataong ito, ang kalaban ay hindi lamang sakit kundi kasakiman at kapangyarihan. Sinabi niya sa sarili, ang kaniyang mga mata ay nagniningning. Inilabas ko siya mula sa pintuan ng kamatayan. Hindi ko hahayaang may kumuha sa kaniya ng pagkakataong mabuhay na ito kahit sino pa sila. Sa labas, muling sumikat ang araw sa Maynila. Ang ginintuang liwanag ay bumabalot sa syudad. Sa liwanag na iyon, isang bagong labanan ang nagsisimula. Ang labanan
ng katotohanan laban sa kasinungalingan, ng buhay laban sa mga sabwatan ng pagpatay. At sa sentro ng seismic activity na iyon, isang payat ngunit matatag na doktor na Pilipino ang nakatayo na parang isang ilaw na hindi kailanman mamamatay sa gabi ng bagyo. Ang St. Gabriel Medical Center ay maliwanag sa liwanag ng ilaw, ngunit ang hangin sa loob ay siksik sa bigat. Ang balita na si Gino O'Raffi ay nagsimulang magpakita ng neurological reaction ay sinindihan ng media na parang apoy. Nagalak ang mga tao, huminga ng maluwag ang pamilya, ngunit sa ilalim ng kaluwalhatian na iyon, isang political storm ang tahimik na nabubuo. Si Dr. Elias de la Cruz ay hindi umalis sa ICU kahit isang hakbang. Sinuri niya ang bawat infusion tube, bawat tibok ng puso, bawat parameter. Matapos matuklasan ang mga palatandaan ng pagbabago sa gamot, lalo siyang naging mapagbantay. Sa tuwing nagdadala ng gamot ang isang nurse, personal niya itong sinuri. Ang kaniyang mga mata ay napakatalas na nagpanginginig ito sa sinuman. Ang ilang mga international na doktor ay nangutya sa kaniyang pag-iingat noong una, ngunit nang marinig nila ang balita tungkol sa kakaibang vial na natuklasan sa stockroom, nagsimula silang tumahimik. Gabi ng pang-7 araw, nang umalis si Elie sa silid ng pasyente upang kumuha ng kape, isang anino ang tahimik na lumapit kay Raffi. Ang tao ay nakasuot ng puting lab coat, tulad ng ibang nurse, ngunit ang kaniyang malamig na mga mata at palihim na kilos ay nagbunyag sa kaniya. Nang hawakan niya ang syringe sa kaniyang kamay, bumukas ang pinto. Si Elie ay bumalik ng mas mabilis kaysa inaasahan. Nakita niya ang lahat. Sa sandaling iyon, tila tumigil ang oras. Si Elie ay sumugod, sinunggaban ang pulso ng lalaki, ang syringe ay nahulog sa sahig. Ang malinaw na likido ay tumapon, na naglabas ng kakaibang amoy ng kemikal. Ang lalaki ay nagulat, nagpumiglas, ngunit si Elie ay sumigaw, ang kaniyang mga mata ay nagliliyab. Ano ang balak mong gawin sa aking pasyente? Ang ingay ay nagdulot sa Royal Security na sumugod kaagad. Ang lalaki ay nakontrol sa isang iglap lamang. Nang suriin, natuklasan nila na ang syringe ay naglalaman ng isang uri ng lason na maaaring magdulot ng agarang paghinto ng puso. Ang buong ICU ay nayanig. Isang pagtatangka sa pagpatay sa gitna ng ospital. Sa harap ng lahat, agad na iniulat ang balita kay Don Rafael. Siya ay galit na hinampas ang kaniyang kamay sa lamesa. Ang kaniyang mga mata ay nagliliyab na parang apoy sa disyerto. Sino man ang naglakas loob na saktan ang aking anak? Sino man siya, kailangang magbayad? Ngunit alam ni Elie na ang kakatapos lang mahuli ay isang maliit na pawn lamang. Ang nasa likod ay nagtatago pa rin sa dilim, naghihintay ng isa pang pagkakataon. Nang gabing iyon, ang seguridad sa paligid ng ospital ay hinigpitan. Ang mga guwardiya na may baril ay nakabantay sa lahat ng labasan, ngunit ang mabigat na hangin ay bumabalot pa rin. Ang mga internasyonal na doktor ay nagsimulang tumingin kay Elie nang may ibang tingin. Hindi na paghamak kundi paggalang at pagtitiwala. Naiintindihan nila na siya ang nagligtas sa Ginoo, hindi lamang isang beses sa operating table kundi isa pang beses mula sa kamay ng mamamatay tao. Si Elie ay tahimik na umupo sa maliit na silid. Maigpit niyang kinuyom ang kaniyang mga kamay. Naalala niya ang Pilipinas, naaalala ang kaniyang mahihirap na pasyente na umaasa na mabuhay pa ng isang araw. Naalala niya ang kaniyang asawa, ang pangako, kailangan mong umalis dahil iyon ang dangal ng medisina ng Pilipinas. Ngayon, nakikipaglaban siya hindi lamang sa sakit kundi pati na rin sa kasakiman, pagtataksil, at mga puwersang gustong patayin ang liwanag upang manatili ang kapangyarihan sa kanilang mga kamay. Kinaumagahan, sumabog ang media sa balita tungkol sa nabigong pagtatangka sa pagpatay sa Ginoo. Ang mga tao ay nagalit, mas marami pa ang nagbuhos sa mga kalye upang magdasal. Ang isang pahayagan sa kanluran na dating nangutya ay naglimbag ng ibang headline. Ang doktor na Pilipino ang nagligtas sa Ginoo mula sa kamay ng kamatayan sa ikalawang pagkakataon. Ang hashtag na Number de la Cruz ay naging global trend. Ngunit sa dilim, lalong nagngangalit ang utak ng sabwatan. Ang doktor na iyon, sinira niya ang lahat ng plano. Kailangang alisin siya. Isang malupit na desisyon ang ginawa. Nang hapong iyon,
Nang sinusuri ni Ellie ang bagong brain scan ni Rafi, nag-vibrate ang kaniyang telepono. Sa kabilang linya ay isang boses ng lalaki na malalim at paos, puno ng pagbabanta. Masyado ka nang lumayo. Umalis ka sa Makati ngayong gabi o ang asawa mo sa Maynila ay magkakaproblema. Natigilan ang puso ni Ellie. Ang kaniyang mga mata ay dumilim. Alam niya kung ano ang pinakamahalaga sa kaniya. Umupo siya. Bahagyang nanginginig ang kaniyang kamay, ngunit ang kaniyang mga mata ay nagniningning. Pagkaraan ng ilang sandali, pinatay niya ang telepono, walang sinabi. Sa halip na mataranta, pumasok siya kaagad sa ICU. Tumingin kay Rafi na nakahiga, walang kibo. Bumulong siya, maaari nila akong bantaan. Maaari nilang subukang patayin ako. Ngunit hindi nila kailanman mahahawakan ang misyon na ito. Hanggat humihinga ka, poprotektahan kita. Agad siyang nagbigay ng babala kay Attorney Miguel Reyes, kasama ang pagbabanta na naglalayong sa kaniyang pamilya. Natakot si Miguel, nangakong magpapadala kaagad ng mga tao sa Maynila upang protektahan ang kaniyang asawa. Tumango si Ellie, mabigat ang kaniyang puso, ngunit alam niya na hindi siya maaaring umatras. Kung umalis siya, ang lahat ng pagsisikap, lahat ng dugo at pawis ay magiging walang kabuluhan. Nang gabing iyon, muling nagulo ng husto ang brainwave ni Rafi. Nag-iba ang ritmo ng kaniyang puso. Ang kaniyang hininga ay nagambala. Nagulantang ang mga doktor, ngunit si Ellie ay sumugod. Ang kaniyang boses ay parang kulog na lumampas sa lahat. Simulan ang neurostimulation. Ihanda ang defibrillator kung huminto ang puso. Personal niyang inilagay ang kaniyang kamay sa dibdib ni Rafi. Naramdaman ang bawat mahinang tibok. Rafi, lumaban ka! Huwag kang sumuko. Sa sandaling iyon, nang muling itinaas ng kamatayan ang kaniyang side, ang payat na doktor ay nakatayo sa pagitan ng buhay at kamatayan, sa pagitan ng liwanag at kadiliman. Hindi na lang siya isang doktor, siya ay naging isang mandirigma. Sa labas, ang kalangitan sa Makati ay maitim, ang kidlat ay sumasabog. Sa bahay Asensio, si Don Rafael ay lumuhod at nagdasal. Si Doña Elena ay umiyak, tinawag ang pangalan ng kaniyang anak. Ang buong dinastiya ay nakasabit ang kanilang buhay sa mga kamay ng doktor na Pilipino. At sa silid na nalunod sa puting liwanag, isang desisyon ng buhay at kamatayan ang ginagawa. Magpatuloy sa pagsapalaran o tanggapin ang kabiguan. Tumingala si Ellie, ang kaniyang mga mata ay nagniningning. Hindi tayo hihinto. Gawin ang lahat hanggang sa huling segundo. Gabi ng pang-11 araw, ang Makati ay nalunod sa isang kakaibang katahimikan. Ang kalangitan ay walang ulan, walang hangin. Tanging ang mga bituin ang kumikislap, nakabitin ng mataas na parang mga mata ng milyon-milyong tao na nakatingin sa ICU kung saan ang isang batang Ginoo ay nalulunod pa rin sa koma. Ang buong bansa ay naghihintay ng may tensyon. Ang mundo ay nagpigil ng hininga at nanonood. At sa silid na iyon, isang doktor na Pilipino ang nakaupo, walang kibo, sa tabi ng higaan. Ang kaniyang mga mata ay may malalim na bakas ng pagod, ngunit ang liwanag sa loob ay hindi kailanman namatay. Noong nakaraang gabi, maraming beses nagulo ang ritmo ng puso ni Rafi. Ang kaniyang katawan ay nangayayat. Ang kaniyang balat ay maputla, ngunit ang kaniyang brainwave ay naroon pa rin. Bawat mahinang pag-ikot ay lumitaw sa screen na parang mga tibok ng pag-asa. Hindi inalis ni Elia ang kaniyang mga mata mula rito. Alam niya na may isa pang pagkakataon, babalik si Rafi. Alam din niya na kung mabibigo siya, matatapos ang lahat para sa Ginoo, para sa dinastiya, para sa kaniyang sariling dangal at para sa buong Pilipinas. Maaga ng gabing iyon, sa sandaling ang unang liwanag ng bukang liwayway ay tumagos sa bintana, nangyari ang himala. Ang mga daliri ni Rafi ay kumibot, at pagkatapos ay mahinang hinawakan ang kamay ni Elie na nakalagay sa tabi ng higaan, natigilan ang kaniyang puso. Rafi, mahina siyang tumawag, ang kaniyang boses ay nanginginig. Ang mabibigat na talukap ng kaniyang mata ay kumibot at pagkatapos ay dahan-dahang bumukas. Isang kislap ng liwanag sa pagod ngunit puno ng buhay na mga mata ang sumilip. Tumingin siya sa paligid. Ang kaniyang mga labi ay bahagyang gumalaw, naglabas ng malabong tunog. Ang buong silid ay sumabog. Ang mga doktor ay sumugod upang suriin ang mga indicator. Ang puso ay matatag. Ang brainwave ay malakas.
ang kaniyang hininga ay mas regular. Si Rafi, ang Ginoo na inakala ng buong mundo na hindi na magigising, ay nagbukas ng kaniyang mga mata. Isang nurse ang lumuhod at umiyak ng humihikbi. Si Hans Schneider ay bumulong, hindi makapaniwala. Ito, imposible ito. Sa labas, nang ipahayag ang balita, milyon-milyong Pilipino ang nagbuhos sa mga kalye. Ang hiyaw, ang mga panalangin, ang tunog ng mga tambol, ang mga trumpeta ay umalingaw-ngaw sa lahat ng dako. Ang media sa Pilipinas ay naglimbag ng headline, "Si Ginoo Rafi gising." Ang himala ay nagmula kay Dr. De La Cruz. Ang telebisyon ay nag-broadcast ng live ng nakakaantig na eksena, ginawa ang pangalang Elias De La Cruz na simbolo ng pag-asa. Sa Bahay Asensio, si Don Rafael ay yumakap kay Doña Elena nang marinig niya ang balita na nagbukas ng mata ang kanilang anak. Ang mga luha ay dumaloy sa kaniyang matandang mukha. Ang dalawa ay nanginginig sa labis na kagalakan. Agad silang tumakbo sa ospital. Nang makita nila si Rafi na talagang nagising, si Doña Elena ay sumugod, hinawakan ang kamay ng kaniyang anak. Ang mga luha ay bumagsak sa unan. Si Don Rafael ay lumapit, lumuhod sa harap ni Elie. Ang kaniyang matandang balikat ay nanginginig. "Ibinigay mo sa akin ang aking anak. Hindi mo lang iniligtas ang Ginoo, iniligtas mo ang puso ng isang dinastiya. Mula ngayon, ang dangal ng Pilipinas ay maiuukit magpakailanman sa kasaysayan ng bansang ito." Sa sandaling iyon, si Ellie ay tumahimik at yumuko. Hindi niya kailangan ng kaluwalhatian. Kailangan lang niyang malaman na ang batang iyon ay makapagpapatuloy sa buhay, makakakita ng bukang liwayway, makakarinig ng tawag ng kaniyang mga magulang. Ngunit sa dilim, hindi pa tumitigil ang political storm. Ang utak ng sabuatan sa pagpatay kay Rafi ay natuklasan sa wakas. Isang ambisyosong kamag-anak na matagal nang gustong agawin ang kapangyarihan sa dinastiya. Ang ebidensya ay natagpuan sa telepono ng nurse na nauna nang nahuli. Ang mga malamig na text message ay nagsisiguro, huwag siyang magising, kailangan siyang mamatay ng tahimik. Pinatawag ni Don Rafael ang buong family council. Sa silid na may pulang karpet, ipinahayag niya ang katotohanan, nanginginig ang kaniyang kamay habang hawak ang ebidensya. Ang mga opisyal ay tahimik na parang bato. Ang naghimagsik na kamag-anak ay kinaladkad palabas, ang kaniyang mukha ay baluktot sa galit, ngunit ang katotohanan ay nabunyag. Ang dinastiya ay nakaligtas sa isang coup sa huling sandali. Nagsaya ang mga tao hindi lamang dahil nabuhay ang Ginoo kundi dahil napunit ang politikal na kadiliman. At sa sentro ng earthquake na iyon, ang pangalan ni Dr. Elias De La Cruz ay umalingaw-ngaw na parang isang watawat. Tinawag siya ng mga tao na ang puting mandirigma ng Pilipinas, ang taong humamon sa kamatayan, ang pagmamalaki ng silangan. Bago bumalik sa Pilipinas, inimbitahan siya ni Don Rafael sa Bahay Asensio at binigyan ng pinakaprestihiyosong medalya ng dinastiya. Ngunit isa lang ang sinabi niya, simple lang. "Ginawa ko lang ang nararapat gawin ng isang manggagamot, iligtas ang buhay." Ang pangungusap na iyon ay nagpaiyak sa libu-libong tao. Nang sumakay siya sa private jet pabalik sa Maynila, tumingin si Elie sa labas ng bintana. Ang Makati, sa liwanag ng matingkad na paglubog ng araw, ang mga ginintuang dome ay nagniningning na parang nasusunog, dahan-dahan siyang pumikit. Sinabi niya sa sarili, ang labanan na ito ay hindi lang tungkol sa isang operasyon. Ito ay patunay na ang katalinuhan ng Pilipino ay maaaring makipagsabayan sa mundo, na walang pagtatangi ang makakahadlang sa kalooban ng isang manggagamot. Pagbalik sa Pilipinas, muling isinuot ni Ellie ang kaniyang lumang lab coat at pumasok sa pamilyar na PGH. Ang mahihirap na pasyente, ang mahahabang operasyon, ang mga patak ng pawis, lahat ay tulad ng dati. Ngunit sa kaniyang mga mata, may idinagdag. Ang katahimikan ng isang taong dumaan sa hangganan ng kamatayan at ang walang hanggang pananampalataya sa halaga ng medisina at sangkatauhan. Ang kwento tungkol sa doktor na Pilipino na nagligtas sa tagapagmana ay kumalat sa buong mundo. Hindi lang ito isang balita, hindi lang ito isang anecdote. Ito ay naging isang simbolo, isang patunay na minsan, sa isang mundo na puno ng kapangyarihan at pagtatangi, ang isang mabuting puso at matatag na mga kamay ay maaari pa ring magbago sa kapalaran ng isang buong bansa.
At ang huling mensahe na parang bulong ng kasaysayan, ang tunay na lakas ay wala sa kapangyarihan o pera, kundi sa tapang, sangkatauhan at sa pananampalatayang hindi natitinag sa halaga ng buhay.